Alam ko, sabik po tayo sa salita ng ating pong Panginoon. Hallelujah, mga mensahe na ating mapapakinggan. At mapalad po tayo sapagkat kasama po natin ang ating pong Mother Church sa Lucena, ang ating regional leader. Amen. At lagi nakasubaybay po sa atin dito sa Lipa. Nandun ang kanyang paggabay sa gawain dito sa Lipa. Kaya salamat at ngayong gabi, amen, kilala natin siya, ang ating pong pastor, ay ating pong kasama at mapapakinggan natin ang kabayagan ng Diyos na pinadaan sa kanya. Tanggapin po natin ating Pastor Ernie Derente. Palakpakan po natin. Amen. Praise God. Maraming salamat sa opportunity na makabahagi ng hindi pong revival meeting. Ako naniniwala na matagal po yung ipinanalangin ang gawain ito. At matagal din ako nanalangin, buhat ko ng schedule ang gawain ito. Ako po nanalangin. Nakabitiyak po ako na may gagawin ang Panginoong Jesus sa ating kalagitnaan. Ang pagbukas ng gabi at ang confirmation, yung awitin kanina, di ba pangako ng gabi ay nagtugma, hindi mo kami nag-usap, hindi naman din alam ang pangaral ko. Hindi ko naman alam kakantahin nila, pero isa po yung punto nung gagawin ng Panginoon ngayong gabi, kasi meron pong stanza doon na let the light the flame again. Muling pagdiwanagin ang apoy sa buhay natin. Yun ang kailangan natin mga minamahal na kapatid. Let the light flame again. No? Muling pagdiwanag. Kasi napapansin ko ay medyo kinukulang ng liwanag. Marami naman liwanag. Marami namang ilaw. Pero naramdaman ko na yung puso kinakapos ng ilaw. Tulungan tayo ng Panginoon, muli tayong punuin ng ilaw ngayon kung madali. Amen. Hallelujah. At yung meron pong isang instance sa kanina, muli akong babalik sa altar ng Diyos. Ay yun din po isang salaman ng aking pangangaral at kay yung maganap ang kalooban ng Diyos, hindi yung ating kalooban. Kaya pinaniwala, kasama natin ang Panginoon, dahil nagtutugma-tugma yung pong awitin at yung ipapangaral sa gabi nito. Kaya buksan natin ang ating banal na kasulatan sa unang hari, kabanatang 18, talatang 36 hanggang talatang 39. Amen. 1 Kings chapter 18, verse 36 hanggang sa verse 39. Ganito ang sabi. At nangyari sa oras ng paghahandog ng alay sa hapon, na si Elias na propeta ay lumapit at nagsabi, O Panginoon, na Diyos ni Abraham, ni Isaac at Israel, pakilala ka sa araw na ito na ikaw ay Diyos sa Israel. Iniwan na, magpakilala ka sa araw na ito na ikaw ay Diyos sa Israel. At ako ang iyong lingkod at aking ginawang lahat ng bagay na ito sa iyong salita. Dinggin mo ako, Panginoon, dinggin mo ako upang matalastas ng bayan ito na ikaw na Panginoon ay Diyos. At iyong pinapanumbalik ang kanilang puso. Na magkagayoy, ang apoy ng Panginoon ay nalaglag at sinubok ang handog na susunugin at ang kahoy at ang mga bato at ang alamok. Hinimuran ang tubig na nasukay at nang makita ng buong bayan, sila'y nagpatira pa at kanilang sinabi, ang Panginoon ay siyang Diyos, ang Panginoon ay siyang Diyos. Pagpala ng Diyos ang salita, sandali tayo buko at manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Paliwanag po natin ipinapahayag sa iyong pantingin. Walang saysay ang pagtitipong ito, kung hindi mo kami sasamahan. Kaya yayaan po namin ang banal mong Espiritu ay aming makasama sa aming kalagitnaan. Personal kang magsalita sa puso ng bawat isang nakikinig, maging sa mga online na nagmo-monitor at nakikinig ng iyong tarangaran. Lord, wala ko magagawa sa aking sarili. Ikaw ang may malaking magagawa. Magkaroon po ng demonstration ng kapangyarihan mo sa aming kalagitnaan. At iyo pong sawayin ang gawa ng kaaway
upang huwag makagambala sa nais mong gawin. Sinaming pinagkakatiwala ang tagumpay ng gawain sa gabi ito sa pangalan ng Jesus. Amen. Iyon po natin kung ating pong visualize, ilalarawan yung ating talatang binasa. Out of nowhere, biglang-bigla may apoy na galing sa langit at may address yung apoy papunta doon sa handog na dala nitong si Elias. Ako po'y nakasubaybay sa talagang naligmaan sa Israel. Sabi nga, almost 100 rockets ang pinapakawalan araw-araw ng Hezbollah na nakabase sa Lebanon. Amen. Araw-araw yun. Pero isang medyo isang rabay na sabi niya, sa dami ng pinakawalang rocket ng Hezbollah from Lebanon, ang napatay nila ay mga manok, mga baka, at mga isda. Pero yung mga meso na yun, meron yung guided yun. Pero sabi po ng rabay, ang napatay nila sa amin ay manok, baka, at saka mga isda. Pero yung ginawa ng Israel ay halos libo na namamatay. Iisa na lang ang leader ng Hezbollah ang hindi pa na-eliminate. Ang gusto din bigyan ng pansin, yung mesa, yung rocket, guided, pero hindi pupunta sa puntilya. Dahil marami dito na intercept na sa taas pa lang. Okay? Ang gusto ilarawan natin dito yung kung sino itong Diyos at yung pinaglilingkuran. Wala kang idea kung saan manggagaling yung apoy na galing sa Diyos. Ang alam ko lang nakita, yung bulalakaw, ang bilis pa nun, kinakailangan, sabi ng matatanda, kinakailangan kang wishing star ba yun, o tinatawag, ano ba sa doon? Meron pang tawag doon shooting star. Kinakailangan bilisan mo, yung malaw! Hindi mo natapos yun, wala. Kinakailangan bilisan mo. Bago tuloy ang matunaw, yung bulalakaw. Yun ang alam ko na apoy na gumababa galing sa langit. Pero natin talagang i-visualize mo, literal na apoy ang bumaba galing sa langit. On the spot, sa kanilang paningin, nakita nila ang ginawa ng apoy. Sabi dito, sinunog ang handog, inimuran pati tubig, hanggang sa matunaw ang lahat ng handog. So, nagresulta ng apoy na bumaba galing sa Diyos, ang mga backslider sa Israel nagbalik loob sa Panginoon. Sabi dito, mga tumatalikod na Israel, nang makita nilang bumaba ang apoy, sila po'y nanumbalik sa Panginoon. Ikalawang maganda resulta ng pagbaba ng apoy ng Diyos, ang stronghold, ang pinakamalakas na ninyo sa kanilang lugar ay nawasak, nasira. Sabi doon ay nasa 850 na mga priest ng Diyos ang si Baal ang pinatay ng araw na yun. So nagtagumpay ang gawain ng Diyos dahil sa isang pagbaba ng apoy na galing sa Diyos. Dahil bilang church na nananalangin po, ito yung ating panalangin sa Panginoon na ang magkaroon po ng masiglang pagkilos ng Diyos sa ating pong kapulungan. Amen? Na yung mga stronghold dito sa lungsod ng lipa ay masira at mawasak. Kaya mo sa akin yung stronghold kung tayo po yung mga nalangin. Dahil ako pinagawa sa lipa, apat na taon ako dito, unang taon ko pa lang, na-sense ko na ang tinatawag nila stronghold ng pagpapakamatay. Alos linggo-linggo may nagpapakamatay. Dito sa likod ng GP Gontok, may Bible, meron akong kapatiran dyan. Dahil kapatid, pinapalong ko, sabi niya, yung kabilang bahay, may nagpakamatay. Ang Quezon ay suko sila, hindi sila pilit tumayo ng direksyon. Sa Quezon, doon siya nagbigti. Talagang tiniit niya yung kanyang sarili para pakamatay. Grabe. Pero ang isa pa, yung kapitbahay namin, 3 times na nag-attempt si katong na tuluyan. At ang nakakagulat, yung isang balitang pinatahimik ng media, isang lalaki, alas 5 ng hapon, pumunta sa altar sa malaking simbahan.
Pumunta sa altar at doon tumalon sa pinaka-altar. Patay. Pinatahimik lang yun. Hindi ko lang alam kung nakarating sa balita nila ni Sister P, ni Brother Vino, o ni Sister Pono. Kung lang nakarating sa kanila yun, pinatahimik yun. Kaya walang nagsingaw. Pero kaya yun kaya po alam po sapagkat yung kapatiran natin na kaibigan na kamag-anak ay nandun ng oras na yun na magpakamatay ang isang lalaki doon mismo sa simbahan. Kaya sabi ko may stronghold ng pagpapakamatay sa lusudan, di ba? Since then, ipinag-pray ko yan, ipinag-ayuno ko, nawasak ang stronghold ng pagpapakamatay at sa biyaya ng Diyos, dinidinig sa panalangin. Since then, wala natin napalitan ng pagpapakamatay. Pinapatay na lang. Pero nakita natin yung direkta panalangin ng stronghold. So, maraming stronghold sa lipa at yan ang stronghold ng religion. Na dapat mawasak at dapat masira. Kalaswaan, kalayawan, kapaklaan, katumbuyan. Amen? Yan gusto ko natin mangyari. At ang church ay mag-apoy, mga kapatid, mag-apoy sa Panginoon, hindi mag-apoy sa galit at sama ng loob. Dapat ang church ay nag-aapoy para sa Panginoon, hindi nag-aapoy sa pitan ng laman. Sa kalibugan, karumihan, kalaswaan, passion sa mga bagay ng daigdig nito. Dapat ang apoy ay apoy ng Diyos ang nagsisindi nito. Ng church ay lagi rin napapabalitan at siya nagpapagaling sa church ng mga karamdaman, patuloy siya nagpapagaling. Na dapat tayo muling makakita at makarinig ng mga miraculous conversion, mga dramatic conversion na imposibleng iligtas pero iniligtas ng ating Panginoon at magbangon ang maraming mga disciple. Yan ang ating pong panalangin. At mangyayari lamang kung muling bababa ang apoy ng ating Panginoon Diyos. Kaya ito ating pag-usapan ngayong gabi, let the fire burst again. Muling bumaba ang apoy ng ating Panginoon Diyos. Kailangan natin magkaisa at magkasundo, i-desire natin, nasain natin na muling bumaba ang apoy ng ating Panginoon Diyos. Amen. Tingnan po natin ang tatlong ginawa nitong si Elias bago bumaba ang apoy ng Panginoon. Amen. Before the fire burst, bago dumating ang apoy, meron po tatlong malagang bagay na ginawa si Elias. Ito pinipibig sa atin ang idea, maliwanag na naman ang tatlong payo upang matiyak natin muling bababa ang apoy ng ating Panginoong Diyos. Una, ang pag-aayos ng dambana. Yung pag-restore ng altar. Sa 1 Chronicle, doon sa ating chapter, atras lang tayo ng verse, sa 1 Chronicle chapter 18, verse 30, sinabi niya sa buong bayan, lumapit kayo sa akin, at ang buong bayan lumapit sa kanya, at sa ito, kaniyang inayos ang dambana ng Panginoon na nabagsak. Yun natin pag-usapan sa unang puntos, inayos niya ang altar ng Diyos. Inayos niya ang dambana ng Panginoon na nabagsak, nawasak o nasira. Unang natin pag-usapan, ano ba ang ibig sabihin ng altar? Ano ba ang ibig sabihin ng dambana? Mula sa tinatawag na physical na pagpaliwanag ang altar, ito po yung platform. Ito yung lugar na kung saan dinadala ang mga sakripisyong mga handog na ibinibigay sa Diyos. Ito yung elevated, itinaas na lugar na kung saan dinadala po din yan yung mga handog na susunugin para elevated platform para pagsunugan ng handog sa Diyos. Amen? Pero hindi pa doon mga minamahal kapatid, hindi lang basta sila na pumapatay ng hayop upang doon ihasakripisyo ang kanilang handog, kundi ang altar ay kaktuan ng tao at ng Diyos. Ito yung lugar kung saan kinakatagpo ng tao at ang Diyos o kinakatagpo ng Diyos ang tao sa pamagitan ng dambana o sa pamagitan ng altar. Madaling salita, ang altar ay lugar na kung saan tatagpuin mo ang Diyos para siya ay iyong sambahin. Ang altar sa lugar kung saan tatanggapin mo ang direksyon
ang instruction, ang mga salita ng ating pong Panginoon. Kaya hindi mo mapapakinggan ang instruction, ang tinatawag na guidelines ng Diyos sa iba't ibang lugar kundi sa altar, sa tahanan ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah! Kaya, tingnan natin dito yung dalawa sa unang puntos yung tinatawag na dahilan ng pagbagsak ng dambana ng Diyos. Dahilan ng pagbagsak ng altar ng Diyos. Unang-una, ito tinatawag na pinabayaan ng matagal na panahon. Lalo ko kung tayo kapatiran sa Lucena, kumuha ng isang bahay sa subdivision. Lumabangitin ang pangalan. Pero ito po ay inilit ng bangko. Bagong-bago lang yung bahay na yun. Isa hanggang 2 buwan ang natitinirahan, yung bahay na yun, na muli nilang palitan, bumabagsak na yung kesa kami. Sira na yung mga pinto. Kasi anumang bagay na hindi na ginagamit, ito'y nasisira. Ang bahay na hindi tinitirahan ay nasisira. Ang dampana na matagal na panahong hindi pinagdantugan ng alay, pinabayaan, ang dampana ay nasira. So mga kapatid, sa ating pong Panginoon, ang dampana kung bakit kinakailangan i-restore sapagkat ito nasira, at may dahilan kung bakit ito nasisira at nawawasak ang altar dahil matagal na panahon pinababayaan. At bakit napabayaan ang mga altar? Unang-una, dahil sa tawag na paggawa ng kasalanan. Ang sabi nga, ang Biblia daw, ang Biblia ang tutulong sa iyo upang ilayo ka sa kasalanan, pero ang kasalanan naman ang tutulong upang ilayo ka sa banal na kasulatan. Amen? Kaya nga mga kapatid, ang altar ay nasila sa sapagkat pinabayaan. Bakit pinabayaan? Dahil sa kasalanan. Ikalawa, kung bakit napabayaan, mag-iba na silang priority. Mayroon na silang ibang mga inuuna sa kanilang buhay. Alam mo mga kapatid, sa ating pong Panginoon, ito nangyayari sa buhay ng maraming Kristiyano. Meron kang altar sa buhay mo na hindi na mo na pinupuntahan. Yan yung lugar na kung saan dapat mong kinakausap lagi ang Diyos. Na kung saan diyan mo kang matagpuin ng ating pong Panginoon. Yan yung lugar na kung saan, tatanggapin mo yung direction galing sa Diyos, yung instruction na buwan sa Panginoon. At ang altar na nakikita, pwede sa loob ng tahanan to sa kanan na langit. Pwede dito sa church, amen, na kung saan ka nakapihit, yan ang altar mo, na kung saan kinakatagpo mo ang Panginoon. But the question is, ilan lang sa atin ang nagpapahalaga sa pananalangin? Hindi natin talagang kinakausap na mabuti ang ating pong Panginoon Diyos. Iba ng idea natin sa panalangin. Makarating ng panalangin, check attendance ng kay pastor para magkaroon tayo ng ministeryo sa loob ng iglesia. Para makatugtog pa rin, para makaawin pa rin, para masabing Kristiyano pa rin. Pero hindi mo na totoong kinakausap ang Diyos sa iyong altar. Amen mga kapatid ko sa Panginoon. Meron pong kwento, di ba lang palabasa ito ng ilan. Si Pampansa, lalo sa Africa, sa mga village. Amen. Sa village, isang ito, maraming Kristiyano doon. Nasa gitna yung pinakang prayer house. Nasa gitna yung prayer house. Wala po ng mga kalsada. So may mga damo doon. Amen. Pero yung araw-araw nilang pagpunta doon sa prayer house, yun po ang gumagawa ng marka, amen, ng kanilang personal na lansangan papunta sa tahanan ng Diyos. Kaya tinatingnan mo sa aerial view, yung gitna na prayer house, may kita mo nagsasanga-sanga. Yung mga daan na buwan doon sa mga tahanan ng Kristiyano. Kaya sa aerial view, maberde yan, pero sa aerial view, doon mula sa altar ng Diyos, yung prayer house, may mga maliliit na doon ay patay ang damo dahil lagi nilang pinadaanan. Kapag ang Kristiyano ay matagal nilalangin, siyempre tutubo na yung damo dahil niladadaanan eh.
Kaya pati ng mga kapatiran, brother, the grass in your path is growing. Kapatid, ang damo sa lansangan mo ay mataas na. Sabihin ng balitang kabataan nyo, hindi ka na nananalangin. Hindi ka na nakikipagtagpo sa Diyos. Mataas na ang damo mula sa bahay mo papunta sa bahay panalangin. Kaya mga tanong ngayong gabi, mga kapatid ko, kumusta ang inyong daan papunta sa altar ng pagkipag-usap sa Diyos? Baka sa taas na ng kugon, sa tagal mo lang hindi pinupuntahan. Kaya pag gusto mo pumunta, hindi ka magtuloy sapagkat nakamulaga na yung mga bayawak. May akas na, may kubra na. Tapos gusto mo, nanalangin ako, pero buong pa sa kapalang, tatakutin ka na. Sa isipan mo. Kaya sa alam na makapunta ka sa tahanan ng Diyos, napigilan ka sapagkat may tumatakot na sa iyo upang bumalik ka sa altar ng Diyos sa iyong buhay. Kaya tingnan po natin mga kapatid, sinabi pa rin ang unang puntos, yung i-restore natin muli. Muli natin buuin, muli natin itatag, muli natin itayo ang dampagan ng Diyos sa ating buhay. Muli natin iayos ang altar ng Diyos sa ating personal na buhay. Dapat unang-una, maintindihan mong napakahalaga ng iyong altar sa Diyos. Napaka-importante ng dambana na kung saan kakatagpuin mo ang ating pong Panginoon Diyos. Kaya kumusta ilang beses na nagipagtagpo sa Diyos sa isang araw? Ilang beses na nagipagtagpo sa Diyos sa loob ng isang linggo? Amen? Ilang beses na nagipagtagpo sa Diyos sa loob ng isang buwan o ng taon? Bumagsak na ba ang altar ng Diyos sa iyong buhay? Panahon na mga kapatid upang ating muling ayusin. Muli natin gawin, mga kapatid, ang tinatawag na paghahanda ng altar ng Diyos kung saan natin kakatagpuin ng Diyos upang muli natin matanggap ang liwanag ang apoy na galing sa Panginoon. Amen? Gusto kong bigyan pa sa salitang iniayos ni Elias yung salansan ng kahoy. Bakit niya ginawa? Bakit niya letra por letra na binanggit sa Bible yung inayos niya ang alay sa lansan ng mga kahoy? Sino po dito nakapagluto na ng pagkain sa pamamagitan ng kahoy? Pero gagawin nyo natin, kami meron yan, di ba? Yung iba kasi nyo, ano na lang eh, ay ba naman, sa rice cooker na lang, doon na niluluto na, nilaga, pinirito, kinisa, sa rice cooker na rin. Iba, may gasol-gasol na. Pero yung mga kapatid, yung kahoy, kapag hindi maayos ang salansan, hindi gaganda ang apoy. Puro usok. Ano yun, nakakasupray mo sabihin sa mga nakaranas ng kahoy. Kapag hindi maayos ang salansan yan, puro usok yan, hindi magbibigay ng magandang amoy. Kaya naman sa buhay natin, kaya ayusin mo ang sarili mo upang makatanggap ka, makapagbigay ka ng tunay na liwanag at ng tunay na apoy. Amen? Hallelujah! So mga minamahal na kapatid sa ating Panginoon, muli kang bumalik sa Diyos. Muli kang bumalik sa ating Panginoon sa Kristo. Matagal ka nang naglalakbay sa disyerto. Sapat na ang nakita mo sa ilaw. Panahon na para bumalik ka sa buhay at tunay na Diyos. Amen. Amen. Bago yan lahat. Kasi masamang naman, mabalik ka sa Diyos kung kailan may sakit ka na. Pagka makapagbiyaya ang Panginoon, ito na nakaranin ko, meron kong kapatid na inibig. Kasabayan ko sa isang apoy. Pero namasyag sa ilang. Nagkasala. Doon na nagkaasawa. Doon na nagkaanak. Pinaluak, pumatay na ilang buwan. Nanalangin. Nawala na naman. Hindi niya man talaga iwan-iwan yung pag-iinom.
Talaga may nasili. Later on, na-stroke. Na-stroke talaga. I-follow up natin, pag-pray natin. Biyaya ng Diyos, nakapagsalita ulit. Kasi muna, pero biyaya ng Diyos, gumaling talaga. Nang gumaling, ilang meron na tumuloy sa church, nawala na naman. Nalalasing, tumutulog sa semento, nagkapulmonya. Ayun, nagkaroon ng cancer sa bata. May cancer na siya, hindi siya makapagtrabaho, mahina na, muli siyang bumalik sa Panginoon. Biyaya ng Diyos bago siya namatay, saved by the bell. Nakabalik sa Panginoon. Yun ba gusto mong buhay? Babalik ka lang sa Panginoon kapag may cancer ka na, bago mamatay ka na, kapag wala ka na magagawa, yun ba gusto mong buhay? Yung biyaya naman ng Diyos, makakabalik pa. Ano yung gusto mo? Makabalik ka na kay Pandado? O makabalik ka na meron ka pa magagawa para kay Lord? Amen? Ang pinag-usapan dito ay let the fire fall again. Babayaan natin, nasa natin muling bumaba ang apoy ng ating pong Panginoon Diyos. Kaya muli mong ayusin, muli mong buuin, muli mong itayo, muli mong itatag ang dampana ng Diyos sa iyong personal na buhay at sa tahanan ng Panginoon. Itatag mo muli ang dampana ng Diyos sa iyong buhay. Ikalawang ginawa ni Elias ay ang paghahandog. 1 Kings chapter 18 verse 33. At yan nilagay ang kahoy na maayos, binanggit ha, inilagay ang kahoy na maayos, kinatay ang baka, ipinatong sa kahoy yan sinabi, kunin nyo ng 4 na tapayan ng tubig at ibuhos nyo sa handog na sunugin sa kahoy. So kailangan mga kapatid, ang apoy ng Diyos mayroong pupuntahan. At ang pupuntahan ng apoy ng Diyos, yung inihandog. Kasi di ba pwede ng apoy ng pupunta na ay papagsak sa walang address. Para saan ba apoy ng Diyos? Dapat meron pong tinutumbok, meron pong pinupuntahan ng apoy ng Panginoon. Kaya iniayos yung handog. Amen? Kaya gusto mo muli ka mag-apoy, gusto mo muli ka mag-alat, mag-init para sa Panginoon, ayusin mo yung handog. Muli ka maghandog ng pagpapasalamat sa Diyos. Muli ka maghandog ng pagpapasalamat, Lord, salamat ko. Muli ka magbilang ng mga pagpapala sa iyong buhay. Muli balikan ng ugali na lagi mapagpasalamat sa Diyos. Amen? Hindi yung parang kasi, marami na ngayon, nilabibilang ako ng pasalamat. Ang kanilang pinipilang yung wala. Wala ako nito, wala ako noon, wala ako nito, wala ako noon. Wala pa akong boyfriend, wala pa akong girlfriend. At pag-abal na katiyan, ay importante meron kang Jesus Christ. Huwag kang maintin sa iba. Amen? Kasi yung problema natin mga kaskara, kung bakit tagalungkot, ang pinipilang mo wala. Yung nakawala, wala akong iPhone 14 o nung update na may iPhone 15 na. Pag bilang ka ng wala, eh talagang ikaw ay magwawala. Wala na naman. Wala sa Diyos, bilang ka ng wala. Magwawala ka talaga. Panahon na, muli kang bumalik sa pagbibilang ng mga pagpapala. Lord, salamat, hindi mo perfecto ang tatay ko. Lord, salamat, hindi mo perfecto ang nanay ko. Pero, may nanay, tatay pa rin naman ako. Mabuti pa rin naman sila. Ibig sabihin mga kapatid, ang dami mong dapat ipagpasalamat. Pero problema, hindi ka na marunong magpasalamat. Ang dami dapat ipagpasalamat. Natutunan ko ang isang oras na panalangin na wala akong hihingiin. Ibig kundi magpasalamat lang sa ginawa ng Diyos. Nalala mo pa, sabi ng nanay ko, sanggol pa lang ako. Biglang namuti ang aking mga mata, di alam ko anong sakit. Buti lahat na mata ko. Buti. Sabi ng nanay ko, wala tayong pera nun sa Baguio. Bulag ka, Ernie. O salamat. Paano ko naging bulag?
Makikita ko kaya kayo? Nakikita ko kaya kagandahan ng aking asawa? Kung ako ay naging bulag. Grade 3. Amen. Grade 1 pala. Natin ko kasi gumagawa ng mga basket. Yung gawa sa ginagawang folding bed. Ganun na gumawa ng bag. Ay merong isang big case. Merong pamilya setup. Ay kalasin mo na nga yan. Bali, wala naman, hindi na ako tinuruan. Papagalan. Pag matalas, pag ganyan ko, tumama dito si ibabon ng bata. May bilat ako dito, may bilat ako dito. Sabi lang, nanay ko, naku, ba naman tayo? Apa naman yung batang yun yan? Munti ka nang magulat. Munti ka nang mag-starting tirat. Grade 1 yun ha? Grade 3. Sobrang namang dalahit ng upo, buka ng upo. May mga napatinda ugat sa aking mga mata. Pumula naman ang mata ko. Grabe. Grade 5. Nagkasakit naman ako sa atay. Dumilaw naman ang mata ko. Papasing mata ito. Pumuti. Natamaan ang kutsilyo. Pumula. Dumilaw. Lord, salamat. Nakakakita pa rin ako. Ilan na rin nagpapasalamat ko. Amen. Isang nagpapasalamat ko nang kami nasa Olongapo City, mga kabarkada ko, mga anak ng hostess. Kaya iba't ibang lahi ang mga kabarkada ko. May anak ng Negro, may anak ng Inche, may anak ng Japones, may anak ng Amerikano. O yung anak ng pulpong mga hostess eh. Walang ina, walang ama. Sa kanila ko natutong magnakaw. Ng kalaswaan, ng panluloko. Kung hindi kami nakaalis 1974, ano na kaya ang buhay ko? Kulang mga kapatid, hanggang sa aking magpasko, naging magpasunod, salamat. Sabi ko sa kulang isang oras para magpasalamat, magbilang na mabuting bagay sa Panginoon. So I challenge you mga kapatid, huwag puro hingi. Alam na ng Diyos ang hihingiin mo. Pero wala pang natatanggap ng Diyos sa mga bagay dapat ipagpasalamat mo. Maraming Kristiyano na tamad malungkot sapagkat hindi na sila nagbibilang ng pagpapala. Hindi sila nagbibilang ng mga blessing. Sabi nga ng amitin ni Jose Marichal, ang tagal na hinintay ni Jose Marichal na makasilip, pasilip-silip. Kaya September 1, ayun, nagpakilala na siya. Kaya pinatugtog ko na rin natakanta ni Jose Marichal. Isa sa mga kantahan ni Jose Marichal, kapag di ka makatulog, sabi niya, huwag ka lang basta magbilang ng mga tupa. Kasi sabi nila, di ka makatulog, bilang ka ng tupa tumatulog. 1, 2, 3, 4. Kalahati ko na bilang ng tupa. Tutulog ka. Sabi niya, sa akin, bilang ka ng tupa, magbilang ka ng pagpapala. Ipaghihili ka, semen sa pagmasipanarap ng pagtulog. Isang bango mula sa maraming Kristiyano, hindi na marunong magpasalamat. Kailan ka nanalangin ng isang oras ang pumapasalamat? Puro tayo sama ng loob, hinanakit, inaalala ng mga sakit na karaan, pagpapait na pangyayari sa ating buhay. Lagi binabalikan ng mga nakaraan, mga nakalipas. 10 taon ka lang sinabihan na pangit ang kagaling mo pa, pangit nga ba ako, pangit nga ba ako, hindi ako pangit. Sinabihan ka ng magulang mo, wala kang mararating. Pinaniwalaan mo naman. Pero mga kapatid, past is past. Ang nakaraan, tapos na yun. Panahon na ituon ating sarili magbilang na mabuting bagay pagpasalamat sa Diyos. Amen? Kaya maghandog ka ng pagpupuri sa Diyos. Muli ka maghandog ng pagsamba sa Diyos. Muli ka maghandog ng pagpapasalamat sa Diyos. Muli kang maghandog na mga quality time para sa Diyos. Anong quality time? Yung mga disciples of Sena, pag tumikim ng pagkain, quality. Di ba? Ganun. Pag tinikman ng pagkain, quality. O, bakit yung sinasabi? Quality. Siguro nasarapan kasi ng quality. Ay, hindi kasi na quality, may mataas na uri. Maghandog ka ng mataas na uri ng panahon ibinigay mo sa Diyos. Huwag ka lagi nagmamadali sa pag-alis sa harapan ng Diyos. Na parang ang tayo, nung bang panahon,
Papasok ka malaking simbahan, nakita mo yung rebulto, may dalang kabibi na may tubig na malabo. Sasawsaw ka, gaganyan ka, tapos gaganyan ka, tapos lalabas ka. Tatanong ka kaibigan sa magaling, sumimba. Sumausaw ka lang sa matuloy tubig, nagganyan ka lang ha, tapos sabihin mo, sumimba ka na. Mga kapatid tayo sumisimba, tayo dapat ay sumasamba. Amen. Malaki ang kaibahan ng sumisimba, malaki ang kaibahan ng sumasamba. Sumisimba, para pumasok sa klase, check attendance. Pero sumasamba, kinakatakbo mo ang Diyos. Muli natin totoong tatakbuin ang ating Panginoon. Muli tayong makuha at bigay tayo muli natang ng quality time sa Diyos. Huwag tayo laging cramming, huwag tayo laging nagmamadali sa harapan ng Diyos. Ibigay yung pinakamagandang oras sa pagbabasa ng Biblia. Hindi yung kung kailan antok ay hindi ka makatulog. Antok ka na, hindi ka makatulog. Sabi pagbabasa ng Biblia, antokin daw. Basa ko ng Biblia. O paano? Pagbabasa ng Biblia, nakakantok ka. Magandang pagpatulog. Amen. Sa tingin ko, kapag yung ugali mo, hindi na kinakailangan basahin para magkantukin ka. Hampasin na lang kita. Paano natin joke? Alam mo kasi maraming babasa ng Biblia, hindi binibigay yung quality time. Nakadalawang chapter ka na, wala ka pa naintindihan, wala ka pa natandaan. O, tama? Then 3 chapter a day. Ang tanong, anong revelation mo? Oh, basta, Lucas, ano nga revelation? Ano yun? Nasa 15 yun eh. Ano nga revelation? Mga kapatid, nakakatanggap pa, kinakausap pa ba ng Diyos para nagbabasa ka ng Biblia? O hindi ka na kinakausap ng Diyos kasi hindi ka nagbabasa ng Biblia. Pag may pangangaral, kinakausap pa ba ng banal na Espiritu? Pero sabihin mo, sino nagsumbong kay Pastor? Bakit yan yung kanyang pangangaral? Kaya sa halip na mayakap natin ng buo ang mga pangusap ng Panginoon. Kaya offering, pagkaandog para bumaba ang apoy ng Diyos. Kung kang maghandog, yung kasalanan mo, ihandog mo na sa Diyos, isuko mo na sa Diyos. Kanina sa aming Men's Leadership Breakfast Meeting, kasi kapag ko nasa Lucena, meron kami Men's Leadership Breakfast Meeting. Ang pag-usapan namin kanina ay 2 Timothy chapter 2 verse 19 to 23. Sa bahay ng Diyos ay maraming na nasisidlan, may kapupuri, may nasisirang puri. O sino man ay tinawag, kasi isa ikakaluwalhati ng Panginoon. Layuan din niyo, mga binata, ang mga sakit ng kasalanan ng mga kabinataan. Ay, wala pala dito may sakit ng kabinataan. Sa Lucena na lang pala. Ang dami na lang nag-DA. Yung sa papamarami ko bukas ng gabi, bigla naman po sila, Pastor, amin ko po, 2 linggo po ay nagalaw ko na naman po yung private parts, kaya hindi ako makapangaral, Pastor. Sabi ka ng umaga, maraming mga lalaki at babae ng Diyos, pinababagal ka sa pag-abot sa destiny na nais na siya buhay. Ang dami nating mga bagahe. Kristiyano ka na, ang dami pang bagahe sa pagsunod at pamumuhay bilang Diyos. Ano mga bagahe? May isang tinatakan ng ilustrasyon, aahok ka sa bundok, kung pa-mountain climbing ka, nagdala ka, hindi mo kailangan, nagdala ka ng electric fan, nagdala ka ng telebisyon, nagdala ka ng, anong gagawin mo sa bundok? Ang electric fan, ang saksakan doon. Sabi ko, tama. Maraming Kristiyano, ang daladang nilang dalalang bagay sa pagsunod kay Kristo, andiyan may yabang, katamaran, sama ng loob, inggit, awa sa sarili, pagkukumpara, kasalanan. Ang dami nating bagahe na nagpapabagal ng paglilingkod mo sa Diyos. Sana matagal ka ng ginagamit ng Diyos. Sana ginagamit sa mga pagkiling para Diyos. Bakit may nagpapabagal sa iyong paglilingkod sa Diyos? Amen? Gusto kong babitin, meron po tayong
Totoo ni Pastor Denver, kami nangaral sa kami po ay katapos ng men's rally sa Santa Lucia, Ilocos Sur. Sabi niya, katatapos lang nung men's rally, kasi umalis kami doon after ng men's rally, 9 o'clock ng gabi. Nakarating kami sa Dayaco sa Lucena, 5 na ng umaga o mag-6 na. So, pamapuyat, tulog muna. Alas 9, dumating sa kabataan, dating sa Kristan. 13 years old. Sabi ng kabataan, 13 years old, Pastor, meron ba tayong street preaching? Sabi ng Pastor Denver, sa ngayon ay muna, meron tayong dapat gawin. Sabi ng kabataan, 13 years old, Pastor, kung mag-street preaching, ako mag-isa, mag-street preaching. 13 years old, ha? So, kinuha niya yung Mipro, yung ginagamit namin sa Taiwan, tsaka isang yung wireless, pangaral sa doon. Sinabi ni Pastor Denver, pagkatapos sa kanyang gawain, dinaanan niya, kita niya yung 13 years old na dati sa Kristal na puspos ng Espiritu Santo. Nakangaral, tapos, kaya, balik ko pa lang mamaya, kasi gusto niya pakainin ba ng tanghalian. Ay po, ayan. Pag-ikot niya, hindi pa tapos nangangaral pa rin. Tapang. Kaya sabi niya, hintay ko na lang. Siguro, tumabi siya doon sa isang titinda ng tuyo. Yung titinda ng tuyo, ay naman mga maraming tato sa mukha, pati sa katawan. At maraming hikaw sa mukha. May hikaw sa ilong, may hikaw sa bibig, may hikaw sa kilay, may hikaw sa tainga. Tatuan. Sabi sa kanya, nung hindi tato, nung titinda ng tuyo, kasama mo yung batang niya. Ay, Pastor Denver, oo. Sabi, gusto kong makarating sa church ninyo. Nakahamon ako sa batang niya. Pero mga kasabi, parang 13 years old. Apat na sa Kristal na buspo sa Espiritu Santo sa Tayabas. Kahit mag-isa nangangaral sa ito, 13 years old, humindi po na ang puso ng maraming mga tao. Ikaw, ilan ang nahipo? O ikaw anong hihipo? Ay, Jesus. Medyo natulas. Naka-online pala tayo. Sabi kasi sa amin, huwag hipo ng hipo. Baka kung ano ang mahipo. Okay? Yan tuloy pa sa namin. May mga bagay ka na dapat i-indok. Nagpapabagan. Isinilang ka sa church na ito. Dito ka na ininandog. Dito ka na inialay. Saan mo mahugurin ang buhay mo? Ipapagamit mo sa away o ipapagamit mo sa Diyos na may magandang plan sa buhay. Amen. Ito mo na ako titignan. Muli natin ihandog ang ating worldly passion. Yung ating desire sa mga bagay mong kasalimutan. May ang ating worldly passion. Kanina, bago ko matulog, monitor ko yung mga ilang attender. Pero isang attend, malaki na siya. Wala titiktok sa bigas. Ang kanyang passion ay nasa labas. Mga makatigtig na passion, ang tanong ng David, nasaan ang iyong passion? Nasaan ang iyong puso? Saan mo inuubos ang iyong lakas? Saan mo binibigyan pinakamabuti mo? Pero pa isang nangyari sa mga pagkakataon, natuto sa Diyos tumugtog. Pero gusto ko rin magkalpon ay sa labas. Naging member ng school, banda. Gusto ko rin tumugtog sa mga yeah. Gusto niya perform sa mga walang Kristo sa puso. Ayaw niya maglingkod at magpuri sa mga sa Panginoon. Pero sa Diyos natuto ng lahat ng mga bagay. Hindi ko lang kumabalik kayo bukas ng umaga. Kasi baka mag-rapture mamaya. At kayo makapagsisi, maiwan kayo. Amen? Ganito ko pangalan.
na ako. Okay na, sabi ba, doon po tayo sa territory, meron taga-Drumblong, taga-Mindoro. Teacher yun. Isa para pastor, hindi na po ako dadalon. Bakit? Hindi ko na po kaya ang pangangaral niya, hospital ako. Ganun ba yan? Napansin ko, gusto niya yung medyo ayaw niya ng tumbukan. Yung marami pang paligoy-ligoy, bago pang tumbok haba ng oras Meron kami speaker sa conference, sa national conference from Mexico. Intro pa lang, kahati ko rin, ikot-ikot na sabi ng pastor, tumputin mo na! Intro pa lang, kahati ko oras, natin na makaunang puntos. Ano ko sa teacher na yun, sabi ko, alam mo, sis, ano ba gusto ko? Masahe o mensahe? Ulit ko, nakatingin sa akin, ano ba gusto mo sister sa gawain ng Panginoon? Masahe o mensahe? Ano mo gusto ng mga masahe? Saan masakit? Kinobay na pinipispis ka lang Yun ang masahe. Sa church tayo pinipispis. Ang tatanggal kong mensahe ng ating Panginoon Diyos. Yung mas sa paglabi na mga ngaral. Sabi ko nga, amen, hindi mo tayo gagawin dito Ang nakataya dito, destiny natin sa lupa. Ang nakataya dito, kaluluwa natin. Kaya hindi naglalaro dito. Yung bagang pa-impyerno ka na, kasabihin ko ulit, ang pogi-pogi mo, Jesus loves you, pa-impyerno na. Hindi ito nun mensahe. Ito tayo sa patas, hindi ba bago tayo? Ito pa rin tayo mga kapatid. Ano bang dapat ihandog? Alas na tiyado ako, oras ang ngaral. Ha? Oras ang ngaral. Ha? Simula pa lang, pastor. Baka magtangkol yung mga tagal-pangunas. Baka hindi na bumalik. Alam mo isang bagay? Alam mo, gusto mo makatanggap ng apoys ng Panginoon, muli mong istuko ang sarili mo sa harapan ng Diyos. Alam mo, bakit ka nahihirapan sa pagsunod kay Diyos? Hindi ka pinaglalaban. Meron kang ipinaglalaban. Kaya hindi mo matanggap ng lubusan yung gustong gawin sa buhay. Paano ba ganito? May hawak ka, importante sa buhay mo. Kaya mahalaga ito. Sabi ng Panginoon ng Lord, hindi na mas mahalaga. Ibigay ko sa iyo. Pero pag continue sa iyo, bitiwan mo yung hawak mo. Kasi hindi mo mahahawakan yung ibigay ko hanggat may hawak ka pa sa buhay mo. Kung matanggap ang pinakabuti sa Panginoon, gusto mahawakan, gusto matanggap ang pinakabuti kay Lord, bitaw! At tanggapin mo yung gusto na Diyos sa buhay. Hindi ka manghihinayang kung tanggapin mo yung gustong ibigay ng Diyos sa buhay. Amen? Kaya, ihandog mo yung sarili mo sa harapan. Kalooban mo, yung gusto mo, huwag mo ipaglaban lang. Amen? Total, wala pa naman dito mandiligaw Wala pa mandiligaw, At huwag kayo mandiligaw, ha? Sa dosena, may ganito niyan. Hinahang mo na. Dapat kapag kukuha kayo ng kapareha, close your eyes and open your heart para sa Diyos. Ang problema ng mga lalaki, gusto ko yung maganda. Gusto ko yung maganda. Yung may sinasabi para sa kanyang puso na, anak, hindi yan. Itinig lang. Lord, hindi yan pang-display Bakit? Ba't ang gusto mo pang-display? Pag pang-display, hindi makakatulong sa iyo. Kaya
kailangan mo katuwang sa pag-ministro. So, mga kapatid, sometimes, hindi natin matanggap ang pinakabuti kayo sapagkat ayaw bitiwan na establish bitiwan mo para matanggap mo yung pinakagusto mong ibigay para sa iyo. Okay? So, ikalawa yun. At ang ikatatlo, amen, bago dumating at bumabalik ako yung pananampalataya. Pag-aralan niyo yung pananampalataya. Sabi ng unang hari, chapter 18, verse 36 to 38, at nangyari sa oras ng paghandog ng aray sa harap pagkahapon na sinis ang propeta ay lumapit sabi, O Panginoon na Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Israel, pakilala ka sa araw na ito na ikaw ay Diyos ni Israel. Gusto mo sa word na, Lord, magpakilala ka. At ito lang itong panalangin araw-araw. Lord, magpakilala ka sa mga mananampalataya ng Israel. Panginoon, magpakilala ka sa mga bagong tanggap. Mga bagong, Lord, magpakilala sa iyong mga anak. Kasi dito, Panginoon, pakilala ka sa araw na ito. Ngayon kami Diyos Israel, at ako yung lingkod, at ang aking ginawa lahat ng bagay nito sa iyong salita. Dinggin mo ako, Panginoon, dinggin mo ako. Pagtalas-talas ng bayan ito na ikaw ang Panginoon ng Diyos. At yung panapanumbalik ang kanilang puso na magkagayong apoy, inaniwal na magkagayon. Ang apoy ng Panginoon ay nalaglag at sinukok ang handog na susugin at ang ata mga bato at ang alabog. Hinimuran ang tubig na nasa bukay. Sumupong mo na. Nasubok. Tatapusin ko ito kahit pa silong-silong. Sabi nyo ba? Kasi yung sabi niya, tapusin mo na kaya sinisilo ka na. Tatapusin ko at ako sinisilo. Ang ginawa ni Elias ay pananampalataya. Ilarawan natin muli, 450, may 400 sasalutin ni Baal. Paano ako yung ginawa nila, nagsasayaw na sa nagka-arangin na sila. Takaling pagdaan, pagod na sila. Bispirado na talaga sila. Kung wala ka rin mo, ako'y nagsugat na. Nagpatubo na ng katawan. Pawisan ng talong. Pawisan na. Wala mo, bang ako'y. Isipin mo yan, 6 na oras. Nagtatalon, nagchingisigaw, pawisan. Walang bumabang ako'y. Pero si Elias, hindi inulit ang salita. Walang 1 minuto lang, Panginoon, pakilala ka. Pakilala ka, negayod, negayos. Sabi at magkagay bumaba ang ako. That is faith. Pananampalataya yun, mga kapatid, na kapag nanalangin ka sa Diyos, may gagawin ang Panginoon. Ang ibig sabihin ng pananampalataya, maniniwala ka, pag sinabi niya, gagawin niya. Pag sinabi niya, gagawin niya. Maniwala tayo sa Diyos na wala pong imposible sa Kanya. Walang mahirap na bagay sa ating pong Panginoon. Amen. At ikatatlo, papasapasan na po natin. Amen. Maniwala ka na hindi nawala ang iyong kalagayan bilang anak ng Diyos. At bilang anak ng Diyos, may pangako ang Diyos sa iyo at sa akin. Sabi ng Galatians chapter 4 verse 7, ano ba't hindi ka naalipin kundi anak? At kung anak, tagapagmana ka nga sa pamamagitan ng Diyos. So hindi ka naalipin. Ikaw ay anak. Kung anak ka ng Diyos, tagapagmana ka ng pangako ng Diyos. At isa sa pangako ng Diyos, lagyan ka muli ng apoy. Makatanggap ka muli ng apoy. Makatanggap ka muli ng alam. Makatanggap ka muli ng sigla. Ang tatay ko po ay babaero, sugalero, lasinggero. Pero kilala ang tatay ko. Kilala ko ang tatay ko. Pag may pera, kilala ko ang tatay ko. Pag ako'y humingi, hindi ka magdadalawang salita. Dudukot yun. Kung wala sa halakuha ka sa wallet. Hindi ko ha? Ang tatay ko, sugalero, lasinggero, babaero, pero kilala ko ang tatay ko. Pag may pera, hindi ka magdadalawang salita, ibibigay niya yung gusto niya. Gusto mo na matanggap.
Dahil kilala ko ang tatay ko. Confident ako, may tiwala ako, tatay ko siya, anak niya ako, hindi ako pagdadamutan. Dapat ganyan natin talaga sa ating Diyos. Meron tayong Ama sa langit, ang ating Amang Diyos, hindi kanya pagdadamutan na mga bagay na kailangan mo sa pagsunod sa ating Panginoon. Babasahin natin ang huling tatlong talata. Sabi ng Lucas chapter 11 verse 11 to 13, ating ama sa inyo na kumumingi ang kanyang anak na isang tinapay, bigyan na kaya siya isang bato? O na isang isda, kaya at hindi isda gayet kundi isang ahas? Kung siya ay humingi ng itlog, kanyang bibigyan siya talakdan. Sabi ng Panginoon, kung kayo bagamat masasama ay marunong magbigay ng mabuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama sa kalangitan na magbibigay ng Espiritu Santo sa nagsisipin sa Kanya. Niliwanag ng ating Panginoon sa Kristo, kung ang masamang tao kaya magbigay ng mabuti sa kanyang anak, gaano pa ang inyong Ama sa langit na hihingi ng pagkilos ng banal na Espiritu. Nasain natin ito mga kapatid, sapagkat ang apoy ay pangako ng ating Panginoon Diyos. Huling dalawang talata, Mateo chapter 3 verse 11, sa katotohanan binabautis niyo kayo sa tubig, sa pagsisisi at pagtumanis ulian ko ay lalong makapangyarihan kaysa akin, hindi ako karapat dapat magdala ng kanyang pangyapa. Siya sa inyo magbabautismo sa Espiritu Santo at apoy. Tutukoy ni Juan Bautista si Jesus Christ darating at magbabautismo ng Espiritu Santo at apoy. Bibigay siya ng apoy. Huling talata, Acts chapter 1 verse 8, natapot ang nagtapin ninyo kapangyarihan pagdating sa inyo Espiritu Santo, kiniging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea, Samaria hanggang sa kahulirang hangganan ng lupa. Pangako ni Jesus, maglagay ng apoy. Hindi rin katulad ng apoy. Sa talatang binasa na sumunog ng literal na handog ang apoy na gusto ng Panginoon. Apoy ng banal na Espiritu sa iyong puso. Yung apoy na kaya magtagumpay sa maraming tukso, maraming problema, maraming atake ng kaaway, marami ka problema, nakangiti ka pa rin, nakatawa pa rin. Higit sa lahat, kapag may apoy ka, kahit ang daming problema, nagagawa mo pa rin ang kalooban ng ating Panginoon Diyos. Ito kailangan ng ating church. Muling bumaba ang apoy. Alam niyo, diyari sa atin, takot-takot pa, mag-revival si Pastor Mel Cordero sa Lipa. Hindi nagpapaliwanag si Pastor Renil, ang dami na napuspos. Tatantin niyo ba isang gitarista, hawak niya ang gitara, ayaw niya, nilalabanan niya, ayaw mapuspos. Kasi nakita niyo yung first time na mapuspos, ng takatalon. Ayaw, pinipigilan niya. Pero hindi na kaya. Bumagsak siya, nakaupo, iyak siya ng iyak, hawak ang gitara. Dahil inap siya ng apoy ng banal na Espiritu. Ang problema lang, maraming napuspos na hindi naingatan ang apoy. Kasi anumang apoy, hindi mo gagatungan, mamamatay. Mga kapatid, apoy na save 1988. At the same year, napuspos ang Espiritu Santo. Ngayon ko yung 2024, hindi na bago ang puso ko para sa Panginoon. Amen. 36 years ang natatarang pinagbabago ang passion ko para sa Diyos. Bakit? Yung apoy na yun, lagi ko po ginagatungan. Nagsasakripisyo ako. Panahon, oras, panalangin. Amen. At masarap. Ang laging may apoy sa Panginoon. Masarap ang buhay. Alam mo, ikaw ay nasa pag-uban ng Diyos. Amen. Kaya sabi ko makakad mag-rapture mamaya. Amen. Hallelujah. Di ako. Kasama ko ng Panginoon. Kumusta kayo? Ang gandang balita, hindi papayag ang Diyos, mapaliwala ang nangangaral nito. Dahil sa Panginoon, laking kompas ng buhay, Lord, kailangan ko ang apoy. Yes. Hindi ko man tumatanggap ngayong gabi na nasahin ko lagi ang apoy. Sa bahay, sa umaga,
Dahil kung manalangin, Lord, kailangan po pagbuhay. Muling kami mapusapos. Huling ilustrasyon, may naligtas sa Tayabas, pipi. Pero gusto natin napapakitoon. Sumama sa Santa Lucia, dahil gusto sa gawain ng Panginoon, sumama pa sa Santa Lucia. Marami. Sabi sa kanya, Ibig sabihin, yung amo niya, pinatalsi niya sa trabaho kasi lagi siyang absent. Malungkot ka. Apaw, kahit nakarinig siya, pero ang nakakabigyan niya, huling salita, yung huling letra ng huling salita. Yung mga pamilya taong gusto niya lagi ng pagkatoo ng ginawa ng gusto niya. Sa Santa Lucia, Mesrani, hindi pumayag na hindi siya magpapatotoo. Pipiyon. Nagpapatotoo. Sa Tayabas, kapag umatay siya ng huli, kapag gawin na, isa pang bagsak, isa pang lima, papatotoo siya. Pipiyon. Kumusta mga nakapagsalita ng Diyos sa tama? Dahil, uwi na ako. Pauwi na ako. Ibang kanyang uwi na ako. Sobra na yung oras. Tama na. Amen? Let the fire fall again. Kailangan natin muli ang apoy. Amen? At hindi pagtatamot ng Diyos ang apoy. Ayusin mo ang altar mo sa iyong buhay. Amen? Maghandog kang palagi sa Diyos na dapat niyan to. Ikatatlo, manampalataya ka kapag sinabi ng Diyos gawin niya. Manampalataya ka, maniwala ka. Amen? Na ang relasyon mo sa Diyos ay hindi nasira. Anak ka pa rin niya at pwede mo pa rin matanggap. At pwede niya ibalik ang mga nawala. At hindi pa sa nawala ang kayang ibalik ng Diyos, ibigay ng Diyos sa ating buhay. Amen? Palakpakan natin ang ating pagpapalala. Meron po tayong bisita, first time, kung meron. Meron po ba? O wala? Kung wala tayong lahat, mga nampalataya na. Hindi ko lang kung saan bagay na pangaral ito, kinausap ka ng Panginoon. Tugma ang awitin. Light the flame again. Amen? Muli natin ihadog, muli natin ayusin ang altar ng sinubay. Let the fire fall again. Wala tayong gagawa kung wala ang pagkilos ng banal na Espiritu. Hindi po tayo programa. Hindi po tayo organization. Hindi po tayo club, mga tayo po living organization na dapat bukas na sa pagkilos ng Panginoon. Tayo masip kayo, hindi ko alam kung saan bakit kayo nakausap ng Panginoon, buksan ito ang altar, humanap ka ng loob, kasi unahan ng Panginoon personal na kausapin ang ating Panginoon sa Kristo. Hallelujah. Father in heaven, God Almighty, praise and worship you, my Lord God. Hallelujah. O, tinadalangin ko ang iyong mga anak, muli mo pong lagyan ng apoy ang kanilang puso. God, hallelujah, lagyan mo ng apoy ang alam ang kanilang mga puso. O, banal at mga pangyarihan, Diyos kumilos, kasi yung pong mga tao sa iyong mga anak. O, God, magpakilala ka, Panginoong Kristo. O, banal na Diyos. Hingin po namin ang banal ng Espiritu sa kanyang buhay sa pangalan ng Jesus. Lord, ang banal ng Espiritu sa kanyang buhay, Panginoong Jesus. Lord God Almighty, ang pagkilos ng banal na Espiritu, Panginoong Jesus. God, ang apoy na galing sa iyo matanggal na iyong mga tayo. O sa pangalan ng Jesus, sa banal ng mundo. Sa pangalan ng Jesus, mahayag ka sa kanilang mga buhay. Ikaw ang may malaking nagagawa. Oh, Father in heaven,
Panginoon Diyos. Sa pangalan mo, Jesus, sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo, Jesus, sa pangalan mo, Jesus. Hallelujah, praise God. Hallelujah. Tayo magsitayo at muli natin sambahin. Purihin natin ang ating mga labi, ang ating pong Panginoon Jesus. God Almighty, Lord of us. Praise God, praise you, Jesus. Hallelujah. Praise God, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Desire natin ito mga kapatid. Hallelujah. Hindi mo kailangan dahil kang nagsasalita sa wika. Amen. Magkaroon na ng apoy sa iyong puso. Manalangin ka sa pamamagitan ng pagsalita ng wika. At kayang gawin ng Panginoon, maramdaman mo rin matanggap ang apoy na ng gagaling sa iyo. Sa pagtatapos sa isko mo na lang sa may sakit, may karamdaman, hindi po kayo magkaras. Amen. Nasa ating mo na lang sa may sakit, lumapag sa unahan, kung meron po. Praise God. Sa ating mga nalangin. Praise God. Hallelujah. Praise you. Pag-ahi kasi. Hindi natin sa Panginoon. Hindi natin sa Panginoon. Brother Pino. Sister. Mga iharap yung kamay sa unahan, ating panalangin natin sila sa ating Panginoon Diyos. God, ang kanyang punang ubo, sipon, Panginoon Diyos, ay diyo natin ang pagpalang kamay, nalusaw ang mga bakterya sa kanyang katawan, sa pangalan mo, Jesus, sa banal mong dugo, o Panginoon Diyos, dadaan ko po ang kanyang blood sugar, na ito po ay mag-normal, Panginoon, sa pangalan mo, Jesus. Lord, ang kanyang blood pressure, Panginoon Diyos, Lord, mag-normal sa pangalan ni Jesus. At ang kanya po, Panginoon Diyos, ang operation na ginanap sa kanya, nadalangin namin ang mabilis na recovery, ang paghihilom ng sugat, dakilang Diyos, ipagkaloob ang lubos ang kagalingan sa pangalan sa pamagitan ng kanyang beauty, Panginoon. Ikaw ang lahat na nakakaalam na nangyayari sa kanyang buhay, Panginoon Diyos, iunan niyo ang pagpalang kamay, bigyan po siya ng comfort sa lahat ng bagay ng kanyang buhay, sa pangalan ng Jesus, sa pangalan ng Jesus. O God, bagay ang kanyang blood sugar, Panginoon, ang kanyang blood pressure, Panginoon Diyos, yung ipagkaloob. Lord, inakin ko, magginawa mo sa kanilang buhay, sa pangalan ng Jesus. Amen. Palakpakan natin, purihin natin ang ating Panginoon sa Kristo, God. Hallelujah, glory to Jesus. Amen. Praise God. Salamat. May ginawa pang natin pong buhay. Bukas, tigil na ako mga ngaral, ha? Promise, tigil ako mga ngaral. Sa minuto na lang doon sa nababas ko sa akin na ako ngayong gabi, pero natin ka. Okay, magpalay ka ng Panginoon, at natin yung microphone sa inyong pastor. Purihin ng Diyos, mga kapatid. Amen. At tunay po na, amen, totoo, yun yung mga pangaral na kailangan natin. Amen.
hallelujah. Sapagkat ito ang patuloy na magpapatibay at magsasaayos talaga ng ating pong buhay sa harapan ng ating Panginoon. Masaya po tayo na makinig ng pangaral at bukas sa mga taga-lipa. Amen. Ay alas 9 po at tayo nakapanalangin na alas 9:30 ay tayo po magpapasimula ng gawain. Alas 10:30 simula po natin praise and worship. Amen. Hallelujah. Sunday school na alas 9:30. Amen. Hallelujah. Sa mga hindi po sa mga hindi taga-lipa, siyempre nandun sila sa kanilang lugar. Amen. Tayo tumayo. Amen. Tayo mananalangin. Pagkatapos natin manalangin, huwag po muna kayong uuwi. Kapag tayo po may kaunting magsasalusaluhan, bago kayo uuwi, tayo sama-sama tayo. Amen. Diyos, ang banal sa langit, makapangyarihan at tapat, kailan pa man, napakakunting po sa aming mga buhay. Sapagat kailan man, di ka nagpupula, maging sa mga spiritual namin pangailangan, tinutugon mo kami, kinakatagpo mo kami, Panginoon. Lord, salamat o Diyos, mga salita mo yung matayin sa aming isipan. Lord, pansamantala man po kami mag-iwalay ng aming mga kapatid, pabor, protection, pag-ingat at biyaya, ay patuloy mo ipagkaloob sa kanila, Panginoon o Diyos, maging sa pagkaing pang-physical ng pong pagsasalusaluhan, pagpaspasan. Salamat po sa iyong mataas na pagpupuri pagsamba sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. Ito muna yung